Sa kabila ng mas malaking pondo na inilabas ng Department of Budget and Management nitong Enero, kapansin-pansin na mas mababa lamang ang kabuuang halaga ng pondo na nagamit sa pamahalaan noong unang bahagi ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Kung magkano ang pondong nagamit ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, idedetalye sa report ni Criza Lopez. Inilabas ng Department of Budget and Management ang abiso para sa mga tanggapan na nakapagtala ng mababang paggasta sa inilaang pondo ng pamahalaan sa bawat ahensya. Batay sa Notice of Cash Allocation o NCA ng DBM, bumaba sa 42.2% ang NCA utilization ng gobyerno kung ikukumpara rito sa datos na naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. Ito'y sa kabila ng paglalabas ng DBM ng 322.7 billion pesos na pondo, mas mataas ng 7.3% sa inilabas ng DBM noong January 2025 na 300 billion pesos. Nakasaad sa NCA report na 136.3 billion pesos lamang ang nagamit na pondo ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno noong January 2026. Lumalabas na mayroon pang 186.4 billion pesos na pondo ang hindi pa nagagamit. Department of Labor and Employment o DOLE ang nakapagtala ng pinakamababang paggamit ng pondo na 20.2% sa mga major agency ng gobyerno. Sinundan nito ang Office of the Vice President o OVP na 34.8% ang nagamit na pondo noong January. Sa kabilang banda naman, ang Commission on Election ang nakapagtala ng highest utilization na 97.6%. Top 2 ang Commission on Audit o COA na 95.1%. Pangatlong Department of Foreign Affairs na 90.9% utilization rate. Nasa ika-4 na antas ang Department of Tourism na may 89.5%. 8 ahensya naman ng pamahalaan ang nakapagtala ng below 70% utilization rate. Ilan dito ang Department of National Defense, Department of Migrant Workers, Department of Education at Department of Justice. Ang Office of the President nakapagtala lamang ng 66.9% NCA utilization rate at 65.5% ang Kongreso. Pahayag ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran, inaalam na ng DBM ang mababang NCA utilization rate ng mga ahensya na may pagtitiyak na ito ay nakabatay sa mga opisyal na dokumento ng mga ahensya. Sa initial monitoring ng DBM, may malaking epekto ang pagbaba ng disbursement level sa Infrastructure Implementing Agency dulot ng isinasagawang investigasyon sa flood control project. Nitong January 2026, 43.7% lamang ang utilization rate ng DPWH, ngunit giit ni Libiran, karaniwang mas mababa ang naitatalang paggasta ng gobyerno sa unang kwarter ng taon dahil na rin sa realignment ng mga ahensya sa General Appropriations Act. Inaasahan ng DBM na bago matapos ang unang kwarter ng taon ay magiging maayos na ang disbursement performance ng mga ahensya. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.